20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Malinaw po, hindi na po Marcos or Romualdez. No, di ba? This is, I think, Duterte country now. Yun. As far as I'm concerned, I'm really expecting a huge margin for the Dutertes. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Yes! Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto at manindigan para sa Duterte. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga nilalabas na video. At huwag nyo kalimutan i-bell all ho. At bago natin simulan, i-like nyo muna ang video at i-share nyo sa kamag-anak nyo. Ito na. Bakit may mga ugong-ugong na talagang solid na ho ang mga Duterte sa Leyte? May patunay yan mga kasama. May patunay, mamaya ibibigay ko sa inyo. Talagang gumagawa na ho ng paraan itong mga Dorobo. Bakit ngayon lang 20 bigas? 21 kilo? Bakit ngayon lang sa panahon ngayon? At merong isang babaita na naman, nagpapaliwanag, wow, bakit daw? Oo, noon naman daw binabatikos. Ngayon daw ay ginagawa na raw ng nakaupo ngayon. Binabatikos pa rin. Bakit tinaon nyo? Sa eleksyon. Kaya nyo naman pala eh. Diba? Kaya nyo naman pala bigay yung 20 pesos na kilo ng bigas. Bakit hindi noon pa? Bakit sa panahon na magtatakbuhan at maghahalalan, huwag nyo kami lokohin? Ang dami yung drama. Diba? O mga paeklat nyo, hindi ho papatok sa sambayan ng Pilipino. Pero siyempre, bago natin simulan ang ating talakayan at reaksyon, san like, san share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po. At huwag nyo kalimutan i-like ang video natin. O, eto na. Ay, pasensya nga pala doon sa mga kaninang umaga, narinig ako, bahing ako ng bahing, singot ako ng singot. Pasensya na ako kayo. Pag tinamaan kasi ako ng allergy, rhinitis, talagang hindi ho mapipigilan. Talagang babahing ka. Kaya nga ngayon, may hawak na akong Kaya minsan talagang dire-diretso yan. Maghapon, magdamag, minsan di ka makahinga dahil barado, namamaga yung daluyan. Pag ganun ho, pag meron kayong rhinitis, wag nyo walang bahala. At gawan nyo ng remedyo. Lalo na pag matindi na, hindi na kayo makahinga, tapat kayo sa pinakukulong na tubig, singutin niyo yung medyo maalwa lang yung paghinga. At mahirap kasi yung kati ng kati kasi yung nagmumula ng sipon at doon nagmumula yung pagbahing. Pasensya na ho kayo Mihingi na ho ako ng sorry. Ito na, ipasok na natin talaga naman 20 pesos. Panahon pa ni Kopong-Kopong yan ito, pasok. Binubudol na naman nila ang mga tao. Tama. Ito ang sagot ni Vice President Sara sa bali-balitang magbebenta na ng 20 pesos per kilo ng bigas ang Marcos administration sa Visayas Region lamang. Sa Visayas Region lang? Bakit? Doon daw ho, mahina. Bakit doon lang mahina? Nakuha na ho ng mga Duterte ang Bisaya. Kaya doon sila mangangalampag para sa 20 pesos na kilo. Bakit? Hindi ba pwede sa Luzon? Sa Mindanao? Huwag nyo kami naman pinagloloko. Mga paandar nyo. Paano yung mga taga-Luzon? Hindi ba pwedeng bumili ng 20 kilo bigas? Paano yung taga-Mindanao? Kayo naman, masyado naman kayong, masyado nyong, anong tawag dito? Dinidiscriminate yung mga taga-Luzon at Mindanao. Bakit ang puntirenyo Bisaya lang? May paliwanag dyan. Mamaya abangan nyo sa kalagitnaan ng ating video. Bibigay natin yung slide. At nga pala, mamaya bibigay ko sa inyo yung listahan ng party list at may mga numero. Mamaya abangan nyo Tagal na naman talaga itong pangako ni BBM
ang magkaroon ng 20 pesos per kilo ng bigas. Oh. Ngunit nagdududa si Vice President Sara dahil bakit sa Visayas lang? Hindi ba nagugutom ang mga taga Mindanao? Hindi ba nagugutom ang mga taga Luzon? Yan ang tinatanong Bakit ko. ang 20 pesos Yan ang tinatanong ko. Bakit sa Bisaya lang? Masyado naman na namimili ata kayo ng lugar ngayon, ha? At tinaon nyo pa ngayong eleksyon. Eh kung kaya nyo naman pala, bakit hindi nyo ginawa noon? Di ba? At kung kaya nyo naman pala, dapat Luzon, Visayas, Mindanao, sinama nyo lahat. Ang sakit, no? Eh kung taga Mindanao ako, di ba sasabihin ko sa'yo, unfair ka? O kung taga Luzon ako, sasabihin ko sa'yo, wala kang kwenta. Bakit isa lang ang bibigyan mo ng 20 pesos sa kilo ng bigas? Yun lang ba ang target nyo para sa botohan? Dahil alam nyong hinang-hina na kayo, wala na kayong saysay sa mga taga Bisaya, abangan nyo yung patunay. per kilo ng bigas ay doon lamang sa Visayas. Baka naman daw may problema sila sa boto sa Yun! Visayas. Na-question din ni Vice President Sara, nagkataon lamang ba na bakit mayroong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? Kaya't baka daw may problema sila sa boto. Eh, may patunay ho nga dyan eh. Oo, di ba, yung isang gobernadora, na mukhang lastik man sa pagpapaganda, eh kahit kulubot na, sige pa rin sa pagpapaganda. Eh, humihingi ho ng boto. Eh, nung nagsasalita siya, natatandaan nyo, nung nakarang araw, nagsasalita ang matanda, Duterte ang sinisigaw. Bakit? Eh, Duterte gusto na sambayan ng Pilipino. Anong magagawa niya? Di ba? At nanlilimos ng picture. Wala nga pumapansin doon sa matanda na yun. Yung pangalan nun, Garci? Kilala niyo yun. Ha? Wala nga pumapansin. Picture. Wow! Ewan ko sa'yo. Doon tayo sa bigas. Ito pagdating sa Visayas. Kaya nga ba sa Visayas lang muna aandar ang 20 pesos per kilo ng bigas? Hindi ba't matatandaan natin na nakapagbenta na naman sila noon ng 20 pesos per kilo ng bigas sa mga kadiwa stores? Ngunit hindi magaganda ang klase ng bigas. Yun! Yung iba, Nadali mo. amoy at tila nabubulok na. Pero nagtuloy-tuloy ba ang kanilang pagbebenta ng 20 pesos per kilo? Wala, paeklat lang yan. Oo, basta nasusukol na sila, gagawa sila ng remedyo. Eh ngayon, ito re-remedyohan nila, yung boto. Ang problema, sige, kung makakain nyo yung 20 kilo na bigas, ang tanong, masarap ba? Kulay puti ba? O may amoy ba? O talagang nangingitim na yung 20 kilo na bigas na yan? Diba? Isipin nyo mabuti mga kasama. Isipin nyo. Tandaan nyo ha. Ngayon lang ginagawa yan kasi meron silang kailangan. Diba? Sa totoo lang tayo. Gusto nyo ng patunay. Gusto nyo ng patunay na talagang gumagawa lang sila ng paraan para dito sa mga taga Bisaya. Tingnan natin kung ano yung paliwanag na naman itong kilala nyo ito. Dito tayo laging, maraming naiinis dito eh. Dahil kung tumirada, akala mo, alam niya na lahat. Hindi niya naiintindihan, hindi niya alam, busit na kanya ang sambayan ng Pilipino. Dahil saan? Di may wari yung mga sagot eh, mga paliwanag. Akala ko nga, ito yung yung magtatanggol sa namumuno, hindi eh. Ang pakiwari ng ating kababayan, ito yung sumisira. Sa mga pronouncement pa lang, alam nyo kasi yung matalinghagang salita, pag galing sa taong matalino at may abilidad magsalita, hindi na kailangan na matitinding paliwanag. Sa boses pa lang, sa kilos pa lang, sa tamang pananalita, alam niya na kagad ang depensa. Kung bibigyan ng depensa ang taong didepensahan niya, kakayanin niya. Kaso nga lang, ang hugot nito, mapuot, masakit, ha? At lagi merong patama. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Lagi niya napupuna ito, eh. Meron laging banat. Diba? Alamin natin, ha? Baka
kilala nyo ito. Kayo na ho, bigyan nyo ng komento at reaksyon kung anong pananaw nyo sa babae na ito. Action on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudol lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader. Noon pa raw. Bet wala tayo nakikitang 20 kilo ng bigas kung noon pa yan. Di ba? Saka napakasimple lang. Oo, napakasimple lang naman eh. Kung gusto mo talaga gawin yung mga binitawa mong salita noong unang panahon, kasi pangako yan eh. Nangako, ilang taon na, halos wala nangyari. So ito, dahil mag-e-election, meron siyang gustong ipanalo o yung team na alyansa, gagawa sila ng panibagong maganda ito. Sabi ng iba, magandang pelikula na naman. Ano ang kagandahan dyan? Baka na naman budol na naman. Ngayon, ngayong araw lang, 20 kilo, bukas wala na. Ganun lang naman sila magpaandar eh. Abangan natin kung hanggang saan yung 20 kilo na bigas. Tuloy. Ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin. Kaka lang ang tunay na Pilipino ay sumusuporta sa kanyang kapwa Pilipino, lalo na sa leader ng bansa. Bakit pinadala si Tatay Digong sa dahig? Sino yung Pilipino na sumusuporta sa kapwa Pilipino? Ewan ko kami ay nagtatanong lang Baka na naman magalit kayo, sabihin nyo fake news na naman. Wala naman ho kaming sinasabing ka-fake newsan. Ang kami ay nagre-reaction, nagkokomento sa bawat binibitawan yung salita. Kasi, nagtataka kami, depensa kayo ng depensa, bakit ngayon lang yung 20 kilo na bigas? Tama naman si BP Sara eh. Tama naman yung ibang tao eh. Tama naman yung mga nagre-reaction at nagkokomento sa inyo. Huwag niyo masamain Kami nagtatanong lang ma'am, amo, manager, madam. Kayo mga kasama, anong palagay nyo? Hindi ba kayo mapalagay? Hindi na ba kayo mapalagay? Ito aalamin natin. Tuloy nyo muna tapos bibigay natin yung slide doon sa mga taga-Leyte. Ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon. Ayaw po namin magkaisa. Bakit? Ubus na ho ang kaban ng bayan. Pag kami nakiisa, at umuo lang kami ng umuo, makakawawa naman ho yung mga apu-apuhan namin. Isipin nyo mga kasama, ang galing mo mang hikayat. Isipin nyo mga kasama, kung kayo ay susunod at makikiisa, sabi niya reaction lang po to madam. Wag balat sibuyas, kayo po ay nasa gobyerno, baka mamaya sabihin nyo naman fake news kami. Hindi ho kami sasang-ayon sa sinasabi nyo. Na makiisa sa Pangulo, sino nakaupo ngayon, kung sasang-ayunan namin yan, baka mamaya wala na, ubus-ubus na. Yung budget nga di ba? May problema pa pinirmahan na may problema, yung BICAM at SAGAA. Ubos na ho yung budget. Tapos, sasang-ayon kami. Wag. Sunod na lang, pag naging presidente na si BP Sara, doon kami sasang-ayon. Eto, taga Cebu. Ito yung taga Cebu. Mga taga Cebu, kayo na hong bahala magpaliwanag sa ating kababayan. At mamaya, panawagan ng BP Sara,
panawagan ni VP Sara na iboto nyo straight. Eto, taga Leyte to eh. Mga taga Leyte, tiniyak na ipapanalo ang kandidato ni dating Pangulong Duterte. Eto ha, maliwanag sa maliwanag ha. Hindi ito fake news. Baka sabihin nyo, fake news na naman ito. Yung iba kasi, mahilig mambintang. Hindi natin alam kung ano yung mga kagustuhan nila sa buhay. Hindi natin alam kung talagang ganun sila talaga. Ano ba pakiwari nyo dito? Ang pag-endorso nyo kay sa mga kandidato ni Tatay Digong, sa mga taga Leyte, Bisaya, kumusta na? Solid ba tayo dyan? Ipasok mo. Mas lalo pang lumilinaw na ang Leyte ay hindi baluarte ng kung sino man, kundi isang tunay na Duterte country. Dito, walang patid ang lumalawak na suporta para sa senatorial slate ng PDP laban na kilala bilang Duterte. Si Jason Rubrico magbabalita live. Magandang gabi, Jason. Franco, magandang gabi. Dinagsa o dinumog ng mga kababayan natin dito sa Sogod, Southern Leyte ang motorcade ng Duterte. Mainit ang pagtanggap nila sa mga kandidato na inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit dito sa grounds ng municipal ng Sogod ay dinagsa rin ng ating mga kababayan ang Grand Campaign Rally ng Duterte. Nag-aalab ang suporta ng Malitenyo sa pagdating ng Duterte ang Senate slate ng PDP laban sa Southern Leyte. Lalawigang pinagmulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawang motorcade ng mga kandidato sa mga bayan ng Sogod at Bontoc. Mainit silang sinalubong ng mga residente kasabay ng sigaw na Duterte pa rin. Isang malinaw na mensahe ang ipinabatid ng mga taga Leyte. Patuloy ang tiwala at suporta nila sa dating Pangulo at sa mga kandidatong kanyang ine-endorso. Ayon sa mga residente, buo ang kanilang paninindigan na ipanalo ang Duterte na sa kanilang paniniwala ay maghahatid ng tunay na pagbabago sa bansa. Isa sa mga taga-suporta, si Aling Maribel, ay mariin sinabi na hindi sila bulag sa muling pagdaas ng kriminalidad at paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Para sa kanya, panahon na upang muling mamuno ang mga pinunong hindi lang may tapang, kundi may tunay na malasakit sa bansa. Oo, sir. Para mabalik ang kuwan sa unang panahon. Kaya sa lisod kaayo karon ba nga daghan ang nagbisyo na pod, daghan magpatay sir ng rape, mao nang gusto ko mabalik si Duterte. Moboto ko sir. Samantala, hindi napigilan ni Aling Jessica, isang dating guro at Marcos loyalist, ang hayagang paglalabas ng kanyang matinding pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Inamin niyang dati ay buo ang kanyang tiwala at mataas ang pag-asa kay Pangulong Marcos Jr. Umaasa siyang ito ang magpapatuloy sa sinimulan na nakaraang pamumuno. Ngunit sa paglipas ng panahon, ani ay kabaligtaran ang kanyang nasaksihan. Ang pinakamatindi raw na dagok sa kanyang pananampalataya sa kasalukuyang liderato ay nang mabalitaan niya ang iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Isang pangyayaring ani ay hindi katanggap-tanggap at nagpapakita ng tila pag-abuso ng kapangyarihan. Totoo lang, parang ano na tayo ngayon parang martial law. Ang mga tao hindi na makakilos, sila na lang. Nagtaka ako kung bakit ganito ang government natin na siya yung nandyan. Ang laki ng expectation namin. Para sa kanya, panahon na para pigilan ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng pagboto sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte. Dapat lang, dyan namin, maaasahan namin sila na kung sila yung nakaupo dyan, kailangan ipapanalo natin. Yun, salamat po ha. Ngayong buwan ng Mayo, lalo namang umiinit ang pulso ng masa sa Leyte. Mas lalong umiigting ang suporta sa mga senatorial candidates ng PDP laban. Isang malinaw at matapang na pahayag ito ng lalawigan. Nananatili silang Duterte country, hindi Romualdez at lalong hindi Marcos country. Ano na? Duterte country na ang Leyte. Di ba? Ang saklap. Ha? Ikaw taga dyan, durobong lulong. Sa kampo ng mga ito na. Kababayan mo na mismo ang tatakwil sa inyo. Ikaw nga, wala kang kalaban ngayon pero pag upo ni VP Sara, nanggigigil sa yung mga taga Leyte. Ikaw durobong lulong. Nanggigigil na sa iyo ang taong bayan. Umayos-ayos ka. Sir, pasok mo. Ano ba yung sasabihin mo? Malinaw po, hindi na po Marcos or Romualdez. No, di ba? This is, I think, Duterte country now. Yun. As far as I'm concerned, I'm really expecting a huge margin for the Dutertes. Ang laki ng hatak pag sinabi mong kinukumpanya ng Pangulong Duterte. Ang mga taong nagsusuporta sa kanya are really hopeful for a change. Habang patuloy na binabaybay ng mga kandidato ng Duterte ang malalawigan, lalo namang umiiting ang mensahe ng mga taga Leyte, ang boto ng masa ay hindi lamang pagpili ng pangalan,
kundi pagpanig sa direksyong nais nilang tahakin bilang isang bansa. Sa Di ba? Napakaliwanag. Mga taga-Leyte na ho ang nagsasalita. Wala nang iba. Ang nakakabuwisit lang, meron pa rin mga bulag sa katotohanan. Maganda nga yung ginawa ni Tatay Digong. Meron akong ipapakitang slide sa inyo. Ito ay nag-trending kahapon dahil dito sa mga bata. Ang tawag din na din makabayan, akbayan o anuman. Galit itong matanda dahil itong mga kabata-bata, hindi natin alam talagang baka kawawa naman ito, na-recruit na mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Asar na asar ako habang pinapanood ko itong mga bata na ito. Hindi nila alam kanilang ginagawa. Diba? Ang tinatak sa utak nila, akala nyo maganda. Hindi. Ang pangit. Dahil yung mga durobo na kakampi nito sa kamera ay tuwan-tuwa. Bakit? Nakapanghikayat sila ng mga bata na gagawa ng hindi mabuti. Ayan ang sabi ni Aling Marie. Okay, pasok natin. Fake news! Kabataan, ito, kabataan party list. Ito, ayan. Buti na lang. Tama yung ginawa mo, kuya. Ang dapat sa kabataan party list, sayang. Ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kayo, Diyos niyo. Maraming salamat sa pagpunit ng aming mga pulyeto. Hindi na natin patatagalin ito. Alam nyo, tama lang si kuya. Hindi ito pag-asa ng bayan. Bagkus kayo ay mga... sana maisipan nyo balang araw. Maisipan nyo balang araw na mali yung sinamahan yung grupo. Kaya, ito nga, si BP Sara nananawagan. Ano yung panawagan niya? Di ba? Nanawagan na black voting para sa Duterte. Alamin natin ito. Gusto ko, idiretso nyo rin yung pagboto. Bumoto kayo, idiretso nyo yung Duterte. Mga kababayan, bago ako umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nating magkaisa. Yon, di ba? Kailangan talaga natin magkaisa. Para saan? Sa tunay na pagbabago. Para saan? Para sa pagkapanalo ni BP Sara, pagkapanalo ni Tatay Digong, pagkapanalo ng senador na mga Duterte. Humihina yung internet natin. Talaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang 10 kandidato, buong puso natin sinusuportahan para sa Senado. Ito ang mga taong may tapang, magsakit, at tunay na kakampi ng sambayan ng Pilipino. Vote straight, Bato de la Rosa, Bongo, Jimmy Bondo, J.V. Hinlo, Raul Lambino, Philip Salvador, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Richard Mata, at Pastor Apollo Kibuloy. Block voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Yes! Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto, at manindigan para sa Duterte. Ano na? Nandito yung 10 na inendorso ni Tatay Digong, inendorso ni BP Sara. Ano na ngayon ang hinihintay nyo mga kalyansa? Alyansa pala o alkansya? Oo. Ito na ibibigay ko sa inyo, yung party list. Ayan lalakihan ko. Ang party list group supporting Duterte's legacy. Number 2, PPP party list. Number 5, Duterte Youth Party List. Number 18, Panaw Sambayanan Party List. Number 65, Sagip Party List. Number 95, Aguila Party List. Naku, hindi ko nababanggit ito lagi Number 98, Bisaya Youth Party List. Number 134,
ABP Party List, 139, Gabay Party List, at ano tong isa? Number 140. Ano tong 140? Malasakit at Bayanihan Party List. Yan, mga kasama ha, tandaan nyo mabuti. Yan mga party list na yan. Dahil, ayan ay makakatulong sa inyo. Pero, ang pagkakaalam natin, isa lang ho ang dapat iboto nyo. Isa lang po baka mamaya ilagay nyo lahat yan wrong move po yun. Baka ma-void yung boto nyo pagdating sa party list. So mamimili lang kayo dyan kung sino at ano yung nasa puso nyo. Pero siyempre mas maganda sa maganda yung talagang pangahawakan nyo na hindi kayo mapapaya pagdating ng araw. Ngayon, dahil nami-miss natin ang pamamalakad ni Tatay Digong, meron lang akong papakita sa inyo. Pero wag na, baka mamaya sabihin nyo, matagal na yung video na yan gusto ko sana i-throwback, pero wag na lang. Ibigay na lang ulit natin yung slide patungkol dito sa bigas. Alam nyo kasi yung bigas-bigas na yan. Ang hirap, ano? Gagawa kayo ng istorya, hindi naman pala habang buhay o pangmatagalang programa dahil lang merong kagustuhan at merong specific area lang. Hindi maganda yun. Specific area lang. Doon lang kayo maglalagay ng 20 kilo. O bakit? Malulugi ba? Pag bumili kayo ng bigas, ang bibili nyo ay 30 ang kilo, tapos ibibenta nyo ng 20 kilo, lugi pa kayo. Kwentong kutsero na lang yan. Diba? Kwento nyo sa pagong. Baka mamaya maniwala pa sa inyo yung mga pagong. Ito. Kilo ng bigas sa Kadiwa stores? Hindi ba't hindi naman naging consistent? Kaya nga nagtataka si Vice President Sara nang magkaroon nga daw ng meeting ang karamihan ng mga governors sa Capitol sa Visayas. At nagkataon din ba ang kanilang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Visayas lang? Na talaga namang mapapaisip ka. Mapapaisip ka rin talaga na paano mo maibebenta sa ganong halagang 20 pesos per kilo ang bigas. Yung kilo ng palay lamang ay 23 pesos na. In short, subsidized na naman ito tila ng government using people's money or utang para makabenta hanggang election day. Ganoon ba yun? Kaya't ang tanong ng mga netizens at taong bayan, hanggang kailan ito? Hanggang kailan mananatili ang 20 pesos per kilo ng bigas? Ang sabi nga ni Boots Baliao, hurry, sale up to May 12 only. Kaya naman nagbigay ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker sa bagong pakulo, bagong pambubudol na naman ni BBM. Abay, ginamit na naman ng 20 pesos per kilo ng bigas. Aber, magtatatlong taon na sa kanyang termino. Nagmura ba ang bigas? Bakit ngayon malapit na ang eleksyon? Magbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Visayas lamang. Ang malaking tanong, hanggang kailan ito mananatili? Ilang araw? Ilang weeks ang itatagal ng 20 pesos yan ang katanungan natin. Bigas. Panoorin natin ang buong video. Yan! Good job, BBM! Mukhang matutupad ng mga lords ang 20 pesos per kilo. Pero sa Visayas region muna. So, tayong mga taga Mindanao, hentay-hentay lang po. May matitira din. Actually, it's good. Okay? Para sa mga kababayan natin. And dapat niyan tuparin yan kasi sinabi naman talaga niya yan At hindi natin yan utang na loob at hindi yan utang na loob ng mga Pilipino kasi in the first place, siya naman mismo nagsabi niyang 20 pesos per kilo. Believe talaga ako sa strategy ni Presidente, no? Pag talagang election day, yun, nadali alam mo, niya kuya. paano ikutin yung mga tao di ba? Talagang bigas. Yan yung magic word, bigas.
Kaya sa lahat ng mga kababayan natin sa Visayas region, sabi 20 pesos per kilo, dapat yung 20 pesos per kilo ay nakikita natin sa lahat ng mga nagbebenta ng bigas sa palengke, tindahan. And dapat hindi lang yan dahil palapit na ang election, Mr. President, ha? Dapat after election, tuloy-tuloy ito, ha? Nana! Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na itong araw na to at kayo'y gutom, Nako po, na naman siya. Whew! Ngayon hulang yan. Kita nyo yung sa Kadiwa. Ano nangyari? Halos ang taong bayan ng ayaw bumili. Bakit? Oo nga, magbibigay nga sila ng 20 kilo. Makakain ba? Ang tanong. Kaya nga hindi tinangkilik dahil may amoy. Makulay itim. Ay siguro isang paraan na lang nila yon na talagang gano'n ang ibenta. Oo, natupad nga yung 20 kilo noon. Eh wala nga bumibili kaya pinatigil nila. Bakit? Eh isang strategy yun. Ito kaya, maganda kaya. Tanong lang taga Cebu. O taga Bisaya, nakabili na kayo ng 20 kilo bigas dyan. Kung nakabili kayo, survey tayo. Sabihin nyo sa amin, comment nyo dito kung ano ang itsura ng 20 kilo na bigas dyan na binibenta nila sa ngayon dahil magbobotohan. At merong area lang Hindi pwede sa Luzon, hindi pwede sa Mindanao. Dito lang, dyan lang sa Bisaya. O hanggang sa muli mga kasama, bibigyan ko kayo ng magandang mga update. At i-like nyo yung video agad at i-share nyo. Bye-bye!